San Pascual. Mga kababayan, ewan ko ba dito sa Vice President na to, laki ng sapak. Hindi naman mga tanga yung mga tao. Alam nyo, dahil sa inyo, natututo rin kami. Dahil sa inyo, naghahanap kami ng mga ebidensya. Lalo na kayo, abogado kayo. So dapat alam nyo kung ano yung mga hanapin ng tao, ebidensya. Di sana ipinakita mo yun dyan. O ito, utang ni Luistro. Ito, utang ng asawa ni Luistro sa akin. 8 million, 9 million. Wala naman maipakita. Kaya ngayon, mga kababayan, dito sa ginawa ni Sara Duterte na to, may matinding twist na nangyari. Ano yon, GP, mga kababayan? Ito pa lang si Sara Duterte, mga kababayan, mga ka-GP Natics. Hindi po pala ito tinanggap sa Batangas. Hay, nako, kung merong mga senador niya pinalayas doon sa Pasig, ito namang si Sara, mga kababayan, hindi tinanggap, hindi welcome sa Batangas. Magmay Bitrix! Sa bagong bawan! Bitrix ang kailangan! Habang si BP Sara, mga kababayan, ay paparating, nagsasalita sa stage, yung mga tao ayaw sa kanya. Tunay! Hindi kami bayan! Tunay ito! Ayan, nagsumisigaw yung mga supporter ni Beatrix Luistro. Alam nyo, sabi ko nga po, mga kababayan, mga ka-GP Natics, yang Batangas, excuse me, isa yan sa mga talagang nakitaan ko na solid ang suporta dito po sa mga Luistro. Diba, ang tawag nga dyan kay Congresswoman ay Mayora. Mayora ang tawag sa kanya, at yung mga constituents niya, hindi kayang gawin ng Davao yun, mga ka-GP Natics. Si Paulo Duterte hindi pumapasok sa Kongreso. Nung naging congressman, si FRRD, hindi rin pumapasok. Laging absent, nagta-time in lang. Pero si Luistro, always present, kasama niya pa yung 50 kada araw na constituents niya na dinadala doon sa Kongreso. Sino ang gumagastos, mga ka-GP Natics, ng kanilang pamasahe, ng kanilang pagkain, at kung ano-ano pa? Siyempre, ang ating butihing Congresswoman, para may, tawag dito, may paramdam sa kanila that they are important. Kaya ganyan po ang pagmamahal nila kay Beatrix Luistro. Isa pang tanga to si Aida Fortuna. Anong babayaran ni Mayora? Mga kababayan, simple lang. Kung hindi ba naman kayo pulpul na sandamakmak, kung meron pong utang, di dapat kinasuhan na ng law firm ni Mans Carpio itong si Luistro. Di ba? Pwede naman nilang kasuhan to ng estapa. Pwede nilang kasuhan ng kung ano-ano pa. Pero bakit hindi po nila ito ginagamit, o bakit wala po silang ginagawa? Sa madaling sabi, yung kanilang aligasyon could not substantiate yung kanilang allegation. Wala po silang dokumento. Diba? Simpleng sagutin. Huwag kayong magpakatanga. Anong babayaran kung wala namang dokumento? Bunganga lang ni Sara Duterte yun. Hindi nyo natandaan yung sinabi niya, wala akong pakialam. Kung mali o tama ang sinasabi ko, basta sisirain ko kayo. Hindi kami bayan! Bayan, hindi kami bayan! Tama, Doc Peli Perez, di ba? Pag nag-akusa ka, maglabas ka ng ebidensya para paniwalaan ka. Hindi yung dadakdak ka lang, hindi yung ngangaw-ngaw ka lang, hindi yung magsasalita ka lang at maninira ka lang. Kasi ito, usapan na ito ng, alam nyo na mga ka-GP Natics, di ba? Ilang araw na lang, isang araw, bago po ang halalan. So dapat, dito na, ilabas mo na ang lahat ng meron ka. Palagay niyo si Sara, kung meron yan ebidensya, hindi niya ilalabas. Dapat ilalabas niya yan. Pero wala kasi talaga. Yung Mrs. Reyes dyan, ikaw Mrs. Reyes, alam ko naman troll ka lang eh.
Hindi mo alam yung kwento na itinago yung asawang nanggahasa. Fabricated case nga po, dismiss ang kaso. Paano niyong sasabihin nanggahasa? Wala nga lumalabas na complainant. Yung address, in-address doon sa Tagaytay, wala namang bahay doon ang mga Luistro. Diba? Tapos magugulat ka, paano ito nakapasa? Paano nagkaroon ng warrant of arrest? Wala naman nangyari mga kababayan na due process. Diba nakalusot ng ganon-ganon? Tapos nung lumaban na ang mga Luistro, nagkaroon na ng arraignment, nagkaroon na ng preliminary investigation, preliminary hearing, wala naman uma-attend. So paano nyo sasabihin na nanggahasa? Ano yun? Nanggahasa na gawa-gawa? Edward Pulahe. Ewan ko ba sa mga DDS, no? Nagiging mangmang. Totoo po yun. Hindi na marunong mag-isip, guys. Kaya mamaya yari rin si Sara. Ayan, oh. Ang daming tao. Ano kayang nasa puso ni Sara nakikita niya to? Bakit mga taga to? Hindi na nga ako pumunta mismo sa bayan ni Luistro sa sa Mabini, tapos may nakasunod pa rin sa akin, ang dami. You are not welcome. Naku po, Sara, kakaya ka. Nakakalungkot pa ding marami pa ding mga mangmang butante na supporter pa din sa mga Duterte. Kaya nga guys no? Yun ang nakakalungkot isipin. Sasabihin lang nila si Beatrix ay kurap. Hindi siya kurap. Sabi ng mga tao, naririnig nyo? Sasabihin daw ni Sara ay si Beatrix ay korap. Hindi siya korap. Alam nyo, hindi pa siya nanunungkulan, tumutulong na siya sa mga tao dyan. Hindi po yan tatakbo na bilang congresswoman, mga ka-GPnatics, kung hindi po nangyari yung fabricated rape case. Nung lumabas yung fabricated rape case na yan, dapat ang tatakbo talaga si Noel Luistro bilang congressman, galing sa pagka-mayor. Kaya lang, yung usapan nila, mga ka-GPnatics, ay hindi po natuloy kasi yung kasamahan niya, tatakbo rin ata na congressman. Diba? Tapos mayroong biglang-bigla, may fabricated rape case. Kaya nung nanalo sila sa kaso, parang napanghinaan na ng loob itong si Mayor Noel. Pero sabi ng mga tao, tumakbo po kayo. Kaya lang, ang itinuturo na tumakbo ay itong si Jirbil. Nanalo. Di sabog yung kalaban, yung tropa ng mga DDS na si Raneo Abu. Diba? Nawala atang ginawa kung hindi basketball court lang. Diba? Tapos kakilala na lang ang tinutulungan doon sa mga ayuda-ayuda. Hindi kagaya ng mga Luistro, kung pupunta kayo dyan sa Batangas, mga kababayan, maraming pinagawa, lalong-lalo na po yung mga daan na hindi nyo nadadaanan ng maayos dati. Ang nagpagawa niyan ay ang mag-asawang Luistro. Matalino daw. Yung isa kasi wala. Wala itong bayad. Ay, grabe, 4,000 yung nanonood. Grabe, oh! 4,000 yung nanonood, 500 lang yung naka-like. Anak ng tinapa.
Palagay ko nabalitaan nila yung pagpunta ni Sara Duterte sa Batangas. Pinaghandaan niya. Hindi, palagay ko mga kababayan, hindi nakapagsalita ng maayos si Sara Duterte dito. Diba? Kaya kanina yung video natin kay Sara, ang ingay dun sa likod eh. Malamang ito yung mga maingay sa likod. Eto, mga kababayan, ito ang buhay na testamento, sabi ni Joker. Taga Cavite ako. Nang mamatay ang nanay ko sa ospital, sa Batangas City kay Luistro kami lumapit. Isang tawag lang sa sekretarya niya, okay na, wala kaming binayaran kahit piso. Grabe oh. Mga kababayan, nagtatayuan yung balahibo ko. Diba? Hindi po mahirap kausap si Congresswoman Jinky Luistro. Ako mas, ano pa nga ako eh, mas ilag pa ako dun sa asawa niya konti. Pero nung nakausap na namin si Congressman Noel, nagpunta kami mismo niyan sa bahay nila. Diba? Nagulat nga yung mga yan kasi unang-una, nagpunta kami doon, nag-survey kami, hindi nila kami kilala. At nakita nila mga kababayan, pinatawag kami. Diba, inimbitahan kami kasi nakikita na nagsisurvey kami at yung survey namin landslide. Totoo yun. Kasagsagan pa yan ng unang labas pa lang ng Quadcom, first hearing pa lang. Dahil nga po, yung binanata niya si Harry Roque, nagka-interest na kami ni JDB, nag-usap kami, pre, pwede ba natin i-request o kaya pwede ba tayo pumunta sa sarili nating gastos, pumunta tayo dun sa Batangas? Eh wala kami nakakausap. Sabi ni JDB, basta pumunta na lang tayo. Pagpunta namin doon, nag-survey kami. Akala, kabakabado pa kami eh. Dahil di naman kami kilala doon. Siya, taga Batangas. Ako pinanganak sa Mabini. Pero yun lang yung dala-dala namin. Lakas ng loob. Oh. At sana hindi na pakalma ni Vice President Sara at taga-Bawan. Bumalik na sana siya sa Davao. Sara, hindi ka talaga tanggap dyan sa Bawan. Biruin mo, taga-Bawan na yan ha. Pumunta ka daw, bumalik ka na raw sa Davao. Huwag mo na raw silang pakialaman kasi wala ka naman alam dyan eh. Di ba? Ay, kawawa naman yung mga kaya pala kukunti lang yung mga like. Ang dami pala mga idioterte dito. Di ba? Ang dami palang mga mga kababayan, nakikimarites. Di pahiya kayo ngayon. Mag-isip-isip kayo. Sa bagay, wala naman kayong isip, mga Joe-Plax kayo eh. Di ba? Sige nga, si Sara Duterte, isang abogada, hindi maglalabas ng ebidensya. Sa madaling sabi, marites siya. Di ba? Yun lang ang masasabi mo doon, marites siya. Hindi nga niya napatunayan yung aligasyon niya kay First Lady eh. Na si First Lady daw nakakulong. Tapos mga kababayan, nung hinuli si Digong Duterte, pinunta sa dahig, anong sabi nila? Palit ulo daw. Nakalaya si First Lady, kapalit si Digong. Kita nyo ha? Pinalaya daw si First Lady, kapalit si Digong sa ICC. Kala ko ba, ang narrative ni Harry Roque, magkaibigan daw si Digong at si Donald Trump. Sa makatuwid pala, mas kinampihan ni Donald Trump ang mga Marcos, si F. Elisa kaysa kay Duterte? Ganon ba yun? Gusto niyong palabasin? Kasi very contradictive yung sinasabi nyo. Sabi daw, di ba nakakulong si F. Elisa? Tapos nung uhulihin si Duterte, pinalaya ngayon si F. Elisa, tapos hinuli naman si Duterte, palit ulo daw. So ngayon, paano mo naman sasabihin kung palit ulo, kala ko ba kaibigan ni President Donald Trump, si Presidente? Sabi pa nga, si Digong, sabi pa nga ni Harry Roque, parang mag-best friend na daw. Diba? Sabi niya pa nga, Uncle Trump. So, ibig sabihin, pinahuli niya yung kaibigan niya? Diyos ko. Marites siya, hindi abogada. Mas idiota kang bakla kang bangag ka. Oy, ako bakla, bangag. Kailan naman ako naging bakla? Teka lang, wala ata sa bokabularyo ko yung maging bakla ako ha. Never po ako humanga sa mga sa kapwa ko. Never ako na in love sa kapwa ko. Diyos mio.
Road to 130k na daw, sabi ni Erwin Barela. Diyan naman sila magaling sa scripted, correct? Nasosoplak kayo ng sarili ninyo eh. Yung mga hindi nag-iisip dyan, maniniwala yan. Sasabihin nila, may tracker pa yan, may bracelet. Anak ng putik. Narinig mo yan, Sarah? Sabi ni tatay? Huwag ka na raw bumalik dyan. Huwag ka na raw pumunta dyan sa Bawan. At sana hindi na pakalma ni Vice President Sara at Tagabawan. Bumalik na sana siya sa Davao. At ang Huwag mo na daw pakialaman ng Bawan. Bumalik ka na sa Davao. Ay, nako po. Mga kababayan, kawawang